Mga minamahal naming taga-subaybay, narito na ang ikalawang yugto ng kwento ng buhay ni Ems, ang ating OFW sa Riyadh. At ipagpapatuloy natin ang kanyang istorya. DJ King at DJ Popoy, alam kong mali ang sumuway sa ating mga magulang. Pero ano ang magagawa ko? Nagmamahal lang naman ako ng totoo. Yes, DJ King at DJ Popoy, nagkikita kami ng palihim ni Chad. At aaminin ko na sa bawat pagkikita namin ay merong nagaganap sa pagitan naming dalawa. Natural lang naman yun, di ba? Dahil magkasintahan kami at nagmamahalan. At ang kadalasan naming ginagamit ay si kulit para meron kaming tagabantay. At ganito nga namin ikikwento ang mga pangyayari sa buhay namin ng aking kasintahang si Chad. Lagi na lang ako nag-iisa, walang kausap at walang kasama. Lagi na lang ako nalulungkot, lumuluha, na sana ay dinggin ang dalangin. Sana ikaw na nga ang siyang pinapangarap ko. Pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi magbabago. Sana noon pa kita nakilala. Bakit ngayon ka lang dumating dito sa puso ko? Kay tagal kong nagtiis at naghintay sa isang katulad mo. Sana'y mapagbigyan ang puso kong ito. Sana ikaw na nga. Sana ikaw na nga ang siyang pinapangarap ko. Pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi magbabago. Sana noon pa kita nakilala. Bakit ngayon ka lang dumating dito sa puso ko? Kay tagal kong nagtiis at naghintay sa isang katulad mo. Sana'y mapagbigyan ang puso kong ito. Sana ikaw na nga. Bakit ngayon ka lang dumating dito sa puso ko? Kay tagal kong nagtiis at naghintay sa isang katulad mo. Sana'y mapagbigyan ang puso kong ito. Sana ikaw na nga. Sana'y mapagbigyan ang puso kong ito. Sana ikaw na nga.
Kulit? Kulit, asan ka? Kulit? Tulog na naman tong batang to. Kulit? Kulit, gumising ka. Maligo ka na. Maligo ka na. Kasi aalis ulit tayo. Bilis na, bilis na. Bumangon ka na dyan. Hindi po ang chat, maliligo lang po saglit. Teka, ano kaya yung maganda kong isuot ngayon? Ay, sa wakas, makakasama ko na naman si Ems. Ang hirap naman ng patago-tago, pero okay lang. Ang mahalaga, makakasama ko yung babaeng mahal ko. Kahit konting oras lang. Ah, ito. Polo shirt. Bagay kaya sa akin to? Or, ito na lang. Stripe or plain? Sa bagay, kahit naman anong suotin ko, bagay sa akin. Guwapo ko kaya. Ay, sa wakas natapos din na maghapong trabaho. Namimiss ko na si Chad. Kumusta na kaya si Chad at Kulit? Papunta na kaya sila? Sa wakas makakasama ko na ulit si Chad. Okay na muna kami sa ganito lang na setup. Hoy, Ems. Parang nagmamadali ka ata. Teka, blooming ka. Taray yung foundation at nagmamadali. May lakad ka, no? Huy! Ano ka po, bes? Bunganga mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Sumbong pa ako kay Jen at Papa. Ay, sige na nga, bes. Bilisan mo dyan at mag-enjoy ka. Huwag kang papahuli kay ate dyan at pudra. Enjoy the moment habang kaya pa. At oops, tandaan, wag sa loob, ah. Hala siya, pinagsasabi mo dyan. Tigilan mo nga ako. Wag ako, besh. Bakla ka ng taon. Sanay na ako sa mga ganyang hanash. Teka, ano? Matigas ba? Malaki ba? Chika mo naman sa akin, bes. O siya. Sige na nga, gora na. Baka mainip yung naghahanap ng iba. Bye, besh. Good luck sa inyo. Alam mo ikaw, sira ka talaga? Ang taklesa ng bibig mo, walang preno. Itutulad mo pa ako sa'yo. Sige na nga, alis na ako. Baka naghihintay na sa akin si Chad. DJ Popoy at DJ King, kahit naman may pagkataklesa ang bunganga ng best friend kong yon na si Pinky Kai, ay masasabi kong siya na lang yata ang pwede kong pagkatiwalaan pagdating sa relasyon namin ni Chad. Mag 6 PM na, bakit wala pa si Chad? Ano kaya nangyari sa dalawang yun? Ang usapan namin dapat 5 PM nandito na sila ni Kulit. Nako, Kulit, ikaw talaga. Napakabagal mong kumilos. Nalate tuloy tayo. Baka mamaya naghihintay na dun si Ems, tapos eto, dumagdag pa tong traffic. Ay. Oh, malapit na pala tayo. Manong, dyan na lang po sa kanto. Ayan na pala sila. Teka, lalapitin ko na nga at sasalubungin ko na. Ems, andyan ka na pala. Pasensya ka na ha. Na-traffic talaga kasi kami ni Kulit eh. Medyo mabagal pa tong kumilos tong batang to. Ayos lang, halos kaka-out ko nga lang naman din sa trabaho eh. So, ibig sabihin, hindi pa pala kami masyadong late. Paano? Tara? So, saan tayo? Alam mo naman na konting oras na nga meron ako.
Kapag nagtagal tayo, sigurado mag-uusisa si ate dyan at papa. At paniguradong papagalitan ako. Baka mas simpitan nila ako pa nagkataon. Ano ka ba? Ems, akong bahala sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Siyempre, saan pa ba tayo pupunta? Eh di sa dati. Alam mo na, sobrang namiss kaya kita. Ano, tara na? Talaga lang ha? Alam mo ikaw, Chad? Alam ko na yung nasa isip mo. No, andito na tayo. O paano ikaw kulit? Dating gawi alam mo na yung gagawin. Etong pera. Bumili ka muna ng gusto mo. Tapos, magpantay ka dito. At timbrihan mo ako Paano, Ems? Pasok na tayo sa loob para masimulan na natin. Tara. Aray. Ikaw talaga. Naku, lagot ka talaga sa akin pag nandun na tayo sa loob. Sige na, tara na. Baka gusto mo buhatin pa kita. Grabe, sobrang init kanina at kahit kagabi. Maalinsangan pa din. Nakakauhaw. Teka nga, makabili nga muna ng palamig. Manong 10 pisong palamig nga dyan. Teka, tama ba yung nakikita ko? Yun yung batang napunta sa bahay Pamangkin ni Chad? Anong ginagawa nun dito? Eh malayo na sa kanila to Teka, malapitan nga. Hoy Colette, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Saka, mag-isa ka lang? Kayo pala ate dyan. Hindi po ate dyan kasi po, inaantay lang po akong classmate ko dito. Inaantay sa tapat ng hotel? Don't tell me mag-hotel ka. Ay, bakit po ate dyan? Bakit po ba nakatambay sa labas ng hotel? Ibig sabihin, papasok na sa loob? Hindi po ba pwedeng sumisilong na dahil sa init? Kung gusto niyo po, dahil nandito ka na rin. Tayong dalawa na po anak sa loob. Wisit na batang to, antipatiko, kay batang bata pa, piloso ko na. Manang-mana kataga sa Uncle Chad mo. Makaalis na nga. Teka nga, parang may mali Katakata ka naman ng isang bata tatambay sa tapat ng hotel para lang mag-antay ng classmate. Pwede naman siyang mag-antay doon sa may store. Sa labas ng hotel talaga? Hindi kaya... Teka, matawagan nga ang babaeng yun? Ems. Chad, sandali lang. May tumatawag. Hayaan mo na lang muna yan. Huwag mo na lang munang sagutin. Magdahilan ka na lang mamaya. Chad, sandali. Si ate tumatawag. Ngayon nga lang ulit tayo nagkasama, diba? Pagtapos nito, hindi ko alam kung kailan ulit kita makakasama. Hayaan mo na muna yan. Ems, please. Okay. Sige na. Pag tumawag ulit, sagutin mo na yan. Ngayon nga lang ulit kita nakasama Sige na, sige na. Okay lang. Naiintindihan ko. Chad, magkakaproblema tayo lalo kapag binaliwala ko si ate. Siguradong hinahanap na nila ako sa bahay. Don't worry, babawi ako sa'yo, okay?
I-smile na yan. Mag-i-smile na yan. Alam mo ikaw, kahit nakasimangot ka, ang pogi mo pa rin. Hindi na nagre-ring yung phone pero kailangan ko na umuwi, Chad. Sige na, magbihis na tayo. I love you, Chad. Mahal kita, tandaan mo yan. Mahal din kita. Sige na, magbihis na tayo. Huwag ka nang mag-alala. Naiintindihan ko. Tsaka, marami pa namang pagkakataon. Umuwi na tayo. Magbihis ka na. I love you. Uy, Colette. Tumayo ka na dyan. Okay na. Uuwi na tayo. Okay ka lang ba dito? Sige na, tara na. At ihahatid na natin tong si Ate Ems mo. Tinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko, na magkasama nga si Ems at si Chad. Hindi nga ako nagkamali. Huli kayo ngayon. Teka, sakto nag-uusap pa sila. Kukunan ko sila ng picture para mapakita ko kay Papa. Akala nyo nakalusot na kayo? Diyan kayo nagkakamali. Tapos na ang maliligayang araw nyo. At ikaw, Chad, si Ems pa talaga ang nagustuhan mo? Ang kapatid ko pa talaga? Ano bang meron siya na wala sa akin? Chad, magiging akin ka din. Ikaw at ako yung nababagay. Ako dapat eh. Ako dapat yung ginusto mo at hindi ang kapatid ko. Hindi na. Baka mas makalata sila pag nakita pa kayo na hinatid ako. Bye na. Ingat kayo Chad. Colette, ikaw na bahala dyan sa uncle mo. Sigurado ka ba na kaya mo umuwing mag-isa? Ihatid ka namin. Paano, Chad? Colette, uwi na ako Mag-iingat kayo pa uwi. Mag-iingat ka ha. Basta tawagan mo ako kapag nakauwi ka na, okay? Gusto pa kitang makasama kaya lang wala tayong magagawa sa ngayon. Basta mag-iingat ka pag uwi. At kami ni Colette, uwi na rin kami. DJ King at DJ Popoy, naging masaya ang araw namin na yon ng aking kasintahang si Chad. Pero hindi din nagtagal ang oras ng aming pagsasama dahil tinawagan ako ng aking kapatid. Pero lingid sa aking kaalaman ay may nag-aantay palang hindi magandang pangyayari sa amin ng kasintahan kong si Chad. Mga minamahal naming taga-subaybay, ano kaya ang mangyayari sa kwento ng ating bida? Ano ang naghihintay sa kanyang pag-uwi? At ano kayang binabalak ng kanyang kapatid na may lihim palang pagtingin sa kanyang kasintahan na si Chad? Magtagumpay kaya si Miss Jan? Patuloy lamang ninyong suportahan at subaybayan ang kwento ni Ems dito lang sa YouTube channel ni DJ King Dragon at sa page ni Kalog TV. Hanggang dito na lang, ako si DJ Popoy, ang inyong narrator. Paalam. Makikita kitang may kasama mo.